Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Ilang bus driver sa Quezon City isinailalim sa surprise drug test. Mga terminal, ininspeksyon bago ang Semana Santa. Senate President Escudero dumipensa sa di pagpirma sa contempt order kay Lacanilao. Inisyuhan ng show cause order. Malakihang oil price rollback nakaamba naman sa susunod na linggo. Pulis patay sa aksidente sa San Enrique Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Creamline bumawi sa Petrogas para pwersahin ng do or die Game 3. At sa Showbiz Pattern, Joe Coy kabilang sa mga pasaherong sakay ng eroplanong nag-emergency landing sa Japan. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Magmamahal ng singil ang Meralco o Manila Electric Company ngayong Abril. Nakaumang sa susunod na bill ang 72 centavos kada kilowatt hour na increase, katumbas ng halos 145 piso na dagdag sa kada 200 per kilowatt hour na konsumo. Ayon sa Meralco, significant ang naging increase sa generation charge, bagamat may pagalaw sa ibang bill component. Nabura ng mataas na generation charge ang nang ipag-utos na refund ng Energy Regulatory Commission. Magugunitang ipinababalik ng ERC ang higit sa 19 na bilyong pisong overcharge umano nito sa nagdaang 2 taon, bagay na sinimulang ipatupad ngayong buwan. Ilang araw naman po bago ang Semana Santa, sanipersang naglibot sa mga bus terminal ang Pambansang Pulisya at Metropolitan Development Authority o MMDA upang tiyakin ang ligtas na pagbabalik probinsya ng ating mga kababayan. Sinigunda naman ito ng surprise drug test sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Bago ang weekend papasok sa Semana Santa, ininspeksyon na ng Metropolitan Manila Development Authority, Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ang ilang terminal ng bus sa EDSA. Unang sinuyod ni na MMDA Chairman Attorney Romando Artes ang 5-star at Baliwag Transit sa Cubao, Quezon City, kung saan kanilang sinuri ang kondisyon ng mga pasilidad at mga sasakyan. Isinalang din sa random drug test ang ilang driver na layong matiyak na ligtas sa mga biyahero sa mahabang bakasyon. Kontento naman umano si Artes sa mga inisyal na nakita, maliban na lamang sa waiting areas na dapat pa raw ma-improve. Ayon sa opisyal, sa Sabado at Linggo pa talaga inaasahang mararamdaman ang simula ng dagsa ng mga mananakay na lalabas ng NCR. Sa katunayan, rutang Patugigaraw pa lamang may fully booked na biyahe sa isang petsa nang maabutan ng media. Pero kabilang sa kanilang layunin sa isinagawang inspeksyon na ito ay ang maipakita ang maayos na relasyon ng MMDA at ng PNP. Kasama nga po natin ulit ang PNP, ang PDEA, HPG, UCPD at NCRPO. Ito po rin ay nagpapakita na wala po crack sa relationship namin. Maganda po ang aming coordination. At yung single incident po na nangyari noong nakaraan will not affect our relationship. Maganda po ang aming coordination. At yung mutual respect po at courtesy ay mananatili between our agencies. Magugunit ang kinasuhan ng isang pulis, MMDA Strike Force Head Gabriel Go, matapos umano siyang ipahiya nito sa isang clearing operation sa Quezon City. Samantala, sa bahagi naman ng PNP, patuloy na nakataas ang heightened alert nito hanggang sa buwan ng Hunyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa kaugnay namang balita, unti-unti nang nararamdaman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang pagdagsa ng mga pasaherong magbabalik probinsya para sa Semana Santa. Ang mga pinakahuling detalye sa Holy Week Exodus, babalita live ni Giselle Ricafort. Giselle, kamusta ngayon sa PITX? Yuel, nagsimula ng maramdaman dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang bugso ng mga pasahero na umuuwi sa kanilang mga lalawigan ilang araw bago ang mahal na araw. Ayon kay Colin Calbasa, ang Senior Corporate Affairs Officer ng terminal, pumalo sa mahigit 123,000 ang mga biyahero hanggang alas 6 ng gabi kahapon. Habang hanggang kaninang alas 12 naman ng tanghali, mahigit 65,000 na ang mga pasahero na mas mataas naman kumpara sa passenger volume noong nakalipas na Biyernes. Inaasahan pa anyang lulubo ang mga yan hanggang sa Webes Santo hanggang Biyernes Santo mula April 17 hanggang 18. Maluwag pa ang schedule ng ilang bus company patungong norte sa Semana Santa, kagaya na lamang itong Iwag Transit at ng P&O Transport na walang advance booking. Pero yung biyaheng yung mga biyaheng Baguio naman, itong Solid North, halos punuan na yan mula April 16 hanggang 17. Una nating inulat na fully booked na yung mga biyaheng Bicol sa Semana Santa ng ilang bus lines dito sa terminal kagaya ng Philtranco, pero magdaragdag sila ng mga bus para sa mga walk-in nating kababayan. Inaasahang papalo sa 2.5 milyon ang mga biyaherong dadaan dito sa PITX sa Semana Santa, kabilang na ang mga magbabalik Metro Manila mula April 21. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa PITX, maraming salamat, Giselle Ricafort. Nabulilyaso naman ang dapat sanay contempt order ni na Senator Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos laban kay Special Envoy on Transnational Crimes Marcos Lacanilao. Kaugnay ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos hindi pirmahan ni Senate President Cheese Escudero ang naturang mosyon na nag-ugat sa di umano'y paulit-ulit na pagsisinungaling ni Lacanilao sa naturang komite. Narito ang ulat ni Dustin Bayog. Hindi na natuloy ang pagdetain sa Senado ni Special Envoy on Transnational Crimes Marcos Lacanilao sa kabila ng inihaing citing contempt laban sa kanya ni Senador Bato de la Rosa sa sinagawang pagdinig kahapon tungkol sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala nito sa dahig. Ito ay matapos hindi pirmahan ni Senate President Francis Cheese Escudero ang motion ni De La Rosa kahit ay naprobahan ito ni Senador Amy Marcos na siyang chairperson ng Committee on Foreign Relations. Sa isa namang Facebook statement, sinabi ni Marcos na hindi na ito nagtaka na hindi pinirmahan ni Escudero ang contempt order. Tulad na lamang ng hindi pagpirma nito sa mga sabina na may kaugnayan din sa pagkakaresto sa dating Pangulo. Nagugat ang motion dahil umano para kay De La Rosa ay nagsisinungaling si Lacanilao na hindi nito alam kung dinala ba ang dating Pangulo sa isang National Judicial Authority bago ito ilipad papuntang dahig. Ayon naman sa paliwanag ni Department of Justice Secretary Boying Remulla, kinikilala ng International Criminal Court o ICC na isang judicial authority ang DOJ kung kaya natuloy ang naturang operasyon. Madam Chair, I don't think they would have accepted him in the ICC if there was no certification from the DOJ at that time, because the certification was acceptable to the ICC because the DOJ is deemed a competent judicial authority by the ICC. We're not claiming to be, Since but when under the did system, the DOJ become a judicial no, authority? under the system of the ICC. Justice Ascuna, As Justice Ascuna said, Sa kabila naman nito ay natuloy pa rin ang contempt order kagabi sa kabila ng request for reconsideration ni Remulla. Samantala sa bahagi rin ng hearing, sinabi ni Remulla na siya ang nagbigay ng clearance para ihain ang warrant of arrest ng ICC kay Duterte sa tulong ng Interpol at ipalipad papuntang dahig sa the Netherlands. I will admit it that I gave the clearances to number one, serve the warrant of arrest as I saw it, as I deemed fit, and number two, to fly him to The Hague to be surrendered under Section 17 of Republic Act 9851. Ito ay matapos ang tila naging tensyon sa pagitan ni Remulla at ang dalawang senador nang gamitin ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang executive privilege nang tanungin kung sino ang nag-utos sa kanila upang ipaaresto si Duterte. That's why we didn't want to attend the last hearing, because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a position. No, we're not bullying you, sir. Nobody's bullying We're not I bullying think you, that sir.
we're not bullying, You're sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. Well, And executive we're privilege is a trying to valid derive excuse information. not to answer any Secretary- question. President, Matatandaan noong March 11 ay naaresto ang dating Pangulo sa kasong crime against humanity dahil sa war on drugs ito at kasalukuyan na ngayong nasa ICC Detention Center kung saan gaganapin ang unang hearing sa September 23 ngayong taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay namang balita, dumipensa si Senate President Cheese Escudero sa hindi pagpayag sa contempt order ng Senate Committee on Foreign Relations kay Ambassador Marcos Lacanilao. Sa isang pahayag, sinabi ni Escudero na hindi niya pinahintulutan ang contempt order dahil sa kawalan ng due process matapos ikulong si Lacanilao ng walang kaukulang approval. Pinasaringan din ni Escudero si Senator Amy Marcos, ang chairperson ng naturang komite, na huwag gamitin ang Senado bilang platform ng kanyang personal political agenda. Anya, inilabas ng senadora ang pahayag ukol sa contempt order bago pa man siya makatanggap ng kopya nito. Samantala, naglabas naman si Escudero ng show cause order kay Lacanilao at pinagpapaliwanag kung bakit hindi ito dapat ipasight in contempt. Sa iba pang balita, hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala para igawad ang Filipino naturalization sa negosyanteng Chinese na si Li Duan Wang. Kinumpirma ng PCO o ni Presidential Communications Office, USEC at Palace Press Officer Claire Castro ang pagveto ng Pangulo sa naturang bill. Una rito, tinutulan ni Senator Risa Ontiveros na mabigyan ng naturalization si Li Duan Wang dahil mayroon umanong red flag sa pagkataon ng naturang dayuhan. Si Wang ay iniuugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Nangangamba naman para sa kanilang seguridad ang Chinese community sa Pilipinas kasunod ng pagkidnap at pamamaslang sa isang negosyanteng Filipino-Chinese. Ayon pa sa isang civic leader, talamak na rin umano ang insidente ng targeted extortion sa ilang Chinese national. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Hindi lang ang mga insidente ng kidnapping ang pinangangambahan ngayon ng Chinese community sa Pilipinas, kundi pati ang mga insidente ng extortion. Ayon sa civic leader na si Teresita Angsi ng Movement for the Restoration of Peace and Order, nakatatanggap sila ng mga report ng pangingikil sa mga Chinese sa Binondo, Maynila. Bagamat wala pang kumpirmasyon, kabilang umano rito ang kapulisan, mga tauhan ng PAOK at ng National Bureau of Investigation. Isa na umano rito ang pagpunta pa mismo sa mga residential area kung saan maraming nakatirang Chinese para doon magsagawa ng raid. Hindi na report ito i-raid niya. Yung isang umakyat. Ayaw siyang paakitin building administrator. Ang ginawa nung may-ari, nagbayad na lang. Kaugnay nito, hinimok ni Angsi ang mga Filipino-Chinese at ang buong Chinese community na i-report sa kanila ang mga insidente ng extortion. Samantala, ikinadismaya naman ni Angsi ang paraan ng pagre-report ng kapulisan sa mga kidnapping incident kabilang na ang pagdukot at pagpaslang sa isang Filipino-Chinese businessman. Ito'y dahil naglalabas umano sila ng mga sensitibong impormasyon kahit na hindi pa ito verified, dahilan para makompromiso ang kanilang operasyon para tugisin ang mga suspect. Yan ang hirap talaga sa mga pulis. Why are you revealing so much details na hindi pa naman kayo nakaka-background check? You are just giving the kidnappers an alibi. Kung totoo, di maganda, may leads kayo. Kung hindi totoo, binibigyan mo ngayon ng alibi. Naniniwala si Angsi na kailangan muling pag-aralan ng lahat ng law enforcement agency ang protocol sa pagre-report ng kidnapping incident. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo. Malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo ang ating inaasahan sa Martes Santo sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau,
posible ang 3 pesos and 30 centavos hanggang 3 pesos and 75 centavos na rollback sa kada litro ng gasolina. 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos naman kada litro ang maaaring tapyas presyo sa diesel, habang 3 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ito ng pagkalma ng trade tension sa pagitan ng Amerika at China na nagresulta ng pangamba sa recession at pagbaba ng demand sa crude oil. Gayon din ang inaasahang pagbaba ng Saudi Arabia sa kanilang official selling price sa Asia sa Mayo at ang taas produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus sa susunod na buwan. Pero maaari pang magbago ang oil price adjustment depende sa huling araw ng kalakalan ngayong Biyernes. Sa mundo ng volleyball, it's not over till it's over dahil magpapatuloy ang laban ng Creamline at Petrogas sa Do or Die Game 3. Yan ay matapos makuha ng Cool Smashers ng panalo sa Game 2 sa isang trailing 5-set match para maitabla ang laban. Ang naging laro sa report na ito. Hindi pa tapos ang laban matapos magpakitang gilas ng Creamline Cool Smashers kontra Petrogas Angels at magwagi sa 5 set sa Game 2 ng PVL All-Filipino Conference Finals na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong Huwebes. Nanguna si Bernadette Pons sa deciding set kung saan siya nag-ambag ng 5 sa unang 8 puntos ng Creamline. Nagtapos si Pons na may 22 points built on 19 attacks. Tinangka ng Petrogas na makabawi at lumapit sa score na 12-9. Ngunit tuluyan ang tinapos ni Napangs Panaga at Gemma Galanza ang laban para sa Creamline. Nagtala si Galanza ng 13 points habang nagdagdag ng 12 points si Panaga. Si Kyle Negrito naman ang dumiskarte sa likod ng net na may 26 excellent sets at 5 puntos. Samantalang nag-ambag din ng 11 points si Michelle Gumabao. Nanguna naman sa Petrogas si Brooke Van Sickle na may 18 points, 10 digs at 14 excellent receptions, habang 15 points kay MJ Phillips at 14 naman kay Jonas Abete. Samantala, magkakaroon din ng do or die match sa bronze medal series sa pagitan ng Choco Mucho at Akari na kapwa may tig-isang panalo. Gaganapin ang winner-take-all game 3 ng finals at bronze medal match sa Sabado, April 12. Sa aming pagbabalik, ilang mga pagbabagong dapat abangan sa Los Angeles Olympics, alamin. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Attorney Harry Roque bibigyan ng pagkakataon ng House Tri-Committee na magpaliwanag sa pagkakadawit sa viral na polvoron video. Sa MBC TV Global, panibagong taas taripa ng US sa China, hindi raw 125% kundi 145% paglilinaw ng White House. At sa Showbiz Spotted, DO ng EXO, may concert sa Pilipinas sa August. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Malayang makakapag-like o share sa social media ang mga tauhan ng gobyerno ng anumang may kinalaman sa politika o paparating na halalan. Ayon sa Civil Service Commission, bahagi ito ng pagkilala sa freedom of expression basta't hindi ito aabot sa tahasang pangangampanya sa isang kandidato. Ang mga detalye tinutukan ni Wina Tesoro. Hindi pinagbabawal para sa mga kawani ng gobyerno ang paggamit ng social media katulad ng mag-share o mag-like sa mga post na may kinalaman sa politika o para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sa panayam ng DZRH News kay Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission, nilinaw niyang nire-recognize ng CSC ang karapatan for freedom of expression ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi po namin ipinagbabawal, let me put that on record. Nire-recognize po ng Civil Service Commission ang karapatan ng bawat isa to exercise their freedom of expression. So yung paggamit ng social media such as liking and sharing
kasama po yun sa freedom of expression. So hindi po bawal yun. Ngunit paglilinaw ni Attorney Ronquillo, ang kanilang ipinagbabawal ang gamitin ng social media bilang paraan para magbigay ng pangangampanya para sa mga kandidato o impluwensyahan ang mga botante na suportahan ng isang kandidato. However, kung mga acts na yon o yung mga gawain ganon ay gagamitin para bilang paraan para magbigay ng ng pangangampanya o pagpapakita ng pang-impluwensya para suportahan ng isang kandidato, papasok po siya doon sa prohibition against partisan political activity. Aniya, iba na ang usapan kung ang statement sa social media ng isang kawani ng gobyerno ay may kasama ng panghihikayat sa iba kung sino ang dapat suportahan. Maliwanag po doon sa issuance namin nakalagay, if these are resorted to as a means to solicit support for or against a candidate or party during the campaign period, doon po siya magiging prohibited act. Ayon pa kay Attorney Ronquillo, exempted sa kanilang ipinagbabawal ay ang mga job orders at mga COS o contract of service. Kasi nga po, ang COS at saka JOs, sila po ay hindi tinuturing na government employees. Therefore, yung issuance po ng Civil Service Commission will not apply to them. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Hinimok naman ng House Tri-Committee si Attorney Harry Roque na humarap at depensahan ang sarili mula sa alegasyong nagdadawit sa kanya sa viral polvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Giit pa ng isang kongresista, ang paglutang ng panibagong issue na ito ay magpapahina lamang sa hiling nitong asylum sa the Netherlands. Magbabalita si Milky Rigunan. Magpapahina sa application for asylum ni Attorney Harry Roque ang pagtukoy sa kanya na may pakana sa pagpapakalat ng polvoron video para palabasin na gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Ang kay House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adyong, kabaligtaran nito sa paniniwala ni Roque na makatutulong ang pagdawit sa kanya sa polvoron video para patunayan na siya ay biktima umano ng political persecution. Sa hearing ng Tri-Committee noong Martes, itinuro si Roque ng vlogger na si Vicente Bangcalo Pebbles Cunanan na nasa likod umano ng pagpapakalat ng dinoktor na video. Sa kanyang sinumpaang salaysay na isunmite sa TRICOM, sinabi ni Cunanan, plenano ni Roque ang pagpapalabas ng video sa isang private meeting sa Hong Kong noong July 2024 na dinaluhan ng iba pang mga DDS o diehard Duterte supporters. Sa kabilang to, naniniwala si Adyong na dapat bigyan ng due process si Roque para maipaliwanag ang pagkakadawit nito sa pekeng video ni Pangulong Marcos. Pero hamon ni Adyong, dapat personal na dumalo sa hearing ng TRICOM si Roque at harapin ang maalegasyon laban sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, buong Mindanao kasama na rin ang Eastern Visayas ang makakaranas ng kalat-kalat na thunderstorms, epekto ng Intertropical Convergence Zone. Magbaon po ng payong dahil mataas ang tsansa ng ulan, lalo na sa Caraga, Davao Region, Sorsogon at Northern Mindanao. Samantala, easterlies pa rin ang patuloy na nagdadala ng maliwalas pero nakapanlilimahid na init sa buong Luzon, kasama ng Metro Manila, maging ang western portion ng Visayas. Sa katunayan, naitala kahapon sa NAIA, Pasay ang delikadong heat index na 43 degrees Celsius, mas mataas sa initial forecast na 38 to 40 degrees Celsius. Ngayong araw, tinataya muli na maglalaro sa parehas na temperatura ang damang init dito sa Kamaynilaan. Pero tulad kahapon, forecast lamang po ito at hindi malabo na muling sumipa sa mas mataas pang temperatura ang may tatala ngayong tanghali. Kaya naman ang lagi naming paalala, magbaon ng payong, uminom ng maraming tubig at iwasang lumabas sa katirikan ng araw. Over the weekend naman, asang magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon dito sa Metro Manila. Makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Weather Update, ito si Arnold Herrera, balik sa iyo, UL.
Maraming salamat Arnold sa balita sa ibayong dagat. Naganap ang isang trahedya sa New York City nitong umaga matapos mag-crash ang isang helicopter sa Hudson River. Nakuhanan pa ang aktwal na pagbagsak ng eroplano dahilan ng pagkakasawi ng lahat ng sakay nito. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Isang kalunos-lunos na trahedya ang naganap sa New York City sa Amerika nitong umaga. Yan ay matapos mag-crash ang isang helicopter sa Hudson River na nauwi sa pagkamatay ng 6 na sakay nito, kabilang ng 3 bata na mga turista mula sa Spain. Base sa mga saksi, nakitang natanggal daw umano ang isang rotor blade ng helicopter, habang may video naman na kumakalat sa social media na isa-isang nagtatanggalan ng mga parte ng naturang aircraft. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naganap na insidente. Samantala, nilinaw naman ng White House ang ipinato na tariff increase sa China na ito'y 145% at hindi 125% base sa unang naging anunsyo ni Trump kahapon, kasabay ng pagpapaliban nito ng kanyang ipinatupad na reciprocal tariffs sa mga bansa ng 70 araw maliban sa China. Habang wala pa namang tugon ng China ukol sa naging tariff increase, ngunit nauna na nitong ipinahayag na gagawin nila ang lahat para protektahan ang interes ng kanilang bansa. Ipinagpaliban naman ng European Union ang plano nitong pagpataw ng retaliatory tariffs bilang tugon sana sa pinatupad na pagtaas taripa ni Trump. Sa iba pang balita, laking tuwa naman ang 88-year-old Pontiff na si Pope Francis nang bisitahan ito ng royal couple mula Britanya na sina King Charles III at Queen Camilla na nagdiwang ng kanilang ika-20th wedding anniversary. At sa kanilang pagkikita, nagpalitan ng mensahe na mabuting hangarin para sa kanilang kalusugan sina King Charles na kasalukuyan nagpapagaling mula sa kanser at ang Santo Papa naman mula sa sakit ng pneumonia. Kasunod dito, sinurpresa naman ni Pope Francis ang kanyang mga taga-suporta o mga mananampalatayang Katoliko sa St. Peter's Square na nagdanais siyang makita at nag-alay ng dasal para sa kanyang agarang paggaling. Ayon sa Vatican, unti-unti nang bumubuti ang kanyang kalagayan at kasalukuyang gumagamit ng kanyula o maliit na plastic tube sa kanyang ilong para sa kanyang paghinga. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, maagang nagsikipan daloy ng trapiko sa bahagi ng Endomingo sa San Juan City kaninang umaga. Ito'y dahil sa pag-araro ng isang puting SUV sa ilang sasakyang resulta umano ng kawalan ng kontrol sa preno. Sapol sa insidente ang isang kotse, isang jeepney at 3 tricycle habang sugatan ang 2 katao. Makikita pa sa SUV ang marka ng dugo mula sa mga nabiktima nito. Sa assessment ng San Juan Traffic patungo sa direksyon ng Quezon City ang SUV nang banggain ng mga sasakyan sa kabilang lane. Hawak na ng pulisya ang driver nito habang dinala naman ng ambulansya ang mga sugatan. EXO tingi version is real! Matapos kasi bumisita sa bansa sina Baekhyun at Chanyeol noong Pebrero at ang upcoming solo concert sina Xiumin at Kai, ang EXO member namang si Kyungsoo D.O. ang nag-anunsyo ng kanyang pagbabalik Pinas. Kung kailan ang duet concert nito, alamin sa Showbiz Report. Dadalhin sa Pinas ng EXO member na si Kyungsoo, mas kilala bilang D.O. ang kanyang duet concert tour. Batay sa anunsyo, kasado na sa August 16 ang pagbabalik bansa ng K-pop star. Sa ngayon ay wala pang ilabas sa detalye pagdating sa venue at tickets. Bukod nga sa Pinas at sa South Korea kung saan nakatakdang mag-kick off ang tour, magka-concert din si D.O. sa Taipei, Jakarta, Singapore, Malaysia, Macau, Bangkok at Tokyo. Biro naman ng netizen, dapat may meet-up daw ang sinasabing ka-look-alike ng singer na si Pasig City Mayor Vico Soto. Kung matatandaan, huling nasa Pinas si D.O. noong nakaraang taon para sa kanyang Bloom Fan Concert Tour na ginanap sa The Big Dome. Bago nga ang August 16 concert ni Kyungsoo, mauuna sa kanyang magtanghal sa bansa ang fellow EXO members na sina Xiumin at Kai na may solo ka naman sa May and July. Kamakailan nga lang, nagsagawa ng 13th anniversary live stream ang EXO members na sina Suho, Chanyeol, D.O. at Kai. At sa aking pagbabalik, film stand-up comedian na si Jokoy, kabilang sa mga pasaherong sakay ng eroplanong nag-emergency landing sa Tokyo, Japan. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC Network News.
DRV. Abangan sa aming pagbabalik. Davao Region, may pinakamalaking biktima ng illegal recruitment ayon sa Department of Migrant Workers. Sa MBC TV Sports, malalaking pagbabago para sa Los Angeles 2028 Olympics. Kasado na. At sa Showbiz Spotted, komedyanteng si Jokoy, ibinunyag na isa ito sa mga sakay ng eroplanong nag-emergency landing sa Japan. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Kasunod ng mababang taripa na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas kung ikukumpara sa ibang bansa sa Asia, positibo ang trabaho party list na magbibigay daan ito upang palakasin ang investment sa bansa. Kakambal din umano nito ang posibleng pagpabor ng ibang bansa sa mga manggagawang Pilipino. Nagbabalik si Edniel Parosa. Tututukan ng 106 Trabaho Party List ang posibleng pagdami ng trabaho sa Pilipinas dahil sa mababang taripang ipinataw ng Estados Unidos kung ikukumpara sa mga karatig na bansa sa Asia. Inihayag ito ng 106 Trabaho Party List matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang pagpataw ng hindi bababa sa 10% taripa sa lahat ng kanilang trading partners, habang ang Pilipinas ay nagkaroon ng 17% tariff sa mga ina-export itong produkto sa Estados Unidos, epektibo mula kahapon, Abril 9. Pinatawan din ng Amerika ang China ng mas mataas na 104% tariff sa mga produktong ine-export nito sa US, dahilan para sabihin ng mga eksperto na posibleng makinabang dito ang Pilipinas. Natututukan naman ng 106 Trabaho Party List sa Kongreso. Sinabi ng Nomura Global Markets Research na posibleng maging alternatibo ang mga manggagawa sa Pilipinas upang makamura sa paggawa ng mga produkto sa halip na gawin ito sa mga bansang napatawan ng mas mataas na buwis. Pagamat may epekto pa rin sa bansa ang ipinataw ditong 17% tariff, positibo ang 106 Trabaho Party List na maaring makinabang dito ang labor force ng Pilipinas para magkaroon ng trabaho dahil posibleng dumami ang mamumuhunan sa bansa. Ang job creation at pagpapalakas sa mga empleyado ang isa sa mga pangunahing isinusulong ng 106 Trabaho Party List upang makatulong din ng mapalago ang ekonomiya ng bansa. Bukod dito, layon ng 106 Trabaho Party List na magkaroon ng bawat manggagawa ng dekalidad na trabaho, sapat na sahod at dagdag benepisyo, maging na maayos na kondisyon sa pagtatrabaho at patas na oportunidad para sa lahat. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang pulis mula Bacolod matapos nitong maaksidente sa kalsada sa San Enrique sa Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dead on arrival sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa lungsod ng La Carlota, Negros Occidental, ang isang miyembro ng Bacolod City Police Office Station 9 matapos aksidenteng bumangga ang motorsiklo nito sa National Highway ng Taytay Candagit, Barangay Baliwagan, bayan ng San Enrique, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Patrolman Kenneth Casuya, 32 anyos, residente ng Barangay Miranda, bayan ng Pontevedra at na destino sa BCPO Station 9 sa lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Lieutenant Dante Islet, Deputy Chief of Police ng San Enrique PNP, minamaniho ni Casuya ang kanyang motorsiklo nang nag-overshoot sa kurbada, aksidenteng bumangga sa isang truck na minamaniho ni Rimar Miliena, 44 anyos. Dinala pa ang biktima sa ospital, subalit idineklarang dead on arrival ni Dr. Rina Ilomba. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balita mula sa Davao Region, 77% o 44 na individual mula sa Region 11 ang humiling ng illegal recruitment certificate batay sa pinakahuling datos mula sa Department of Migrant Workers o DMW Regional Office 11. Sinabi ni Catherine Marie Villaflores, Chief Labor and Employment Officer, Migrant Workers Protection Division ng DMW 11, madalas na biktima ng illegal recruitment ang mga taga Davao Region sa bansa, karamihan ay mula sa probinsya ng Davao del Sur. Ang Region 12 naman ang sumunod sa Region 11 na may 11% o 6 na individual, 2 individual sa Region 13 at isa mula sa BARM. Nabatid din na karamihan sa mga biktima ng illegal recruitment ay mga lalaking pinangakuan ng trabahong may kinalaman sa pagsasaka, tagapaglinis, pag-aalaga at iba pa. Ang nasabing sila ay biktima ng illegal recruitment ay madalas na inaalok ng trabaho sa Japan, South Korea, Canada, Dubai at Poland. Pinaadahanan din ng DMW 11 na huwag agad maniwala sa mga alok na trabaho at siguraduhing legal ang mga transaksyon para hindi ma-scam at makuhaan ng processing fees ngunit walang trabahong mapuntahan sa ibang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglunsad naman ang Baywatch Patrol ang Coast Guard Station sa Northern Samar kasabay ang kanilang paalala sa lahat ng mga beachgoers ngayong bakasyon sa iba't ibang baybayin sa lalawigan. Layunin naman ito na masiguro ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang mga insidente ng pagkalunod kung saan sa lalawigan na itatalang pagkalunod tuwing summer. Nais matiyak na nasabing opisina kung may lifeguard na nakabantay sa mga beach resort o may life-saving equipment na nakaantabay. Umahapil ang opisina na magdala ng personal first aid kit. Mahalaga rin daw ang safety net, flag signal at marker sa lugar na paglalanguyan. Mga safety signages na nagpapaalala na restricted area para sa mga nais maglangoy. Babala pa ng Coast Guard, iwasan ang bahaging daanan at daungan ng mga bangka. Patubayan sa lahat ng oras ang mga kasamang matatanda at bata. Ayon pa sa Coast Guard, huwag lumangoy kung nag-iisa at nakainom ng alak at agad ni pagbigay alam sa sinumang miyembro ng pamilya o kaibigan ng anumang plano ng swimming. Sa oras naman ng pangangailangan ng emergency, hinihikayat ng Coast Guard na agad na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coast Guard o tumawag sa kanilang hotline. Nagbigay naman ng Coast Guard ng numero na maaaring tawagan kung sakaling may emergency. Mula sa MBC Network News, RH34 Chain Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng football, nagsisimula na ilang pagbabago para sa Los Angeles 2028 Olympics. At kabilang nga dyan ang pagdagdag ng team para sa women's football, maging ang ilang mga sport na dapat nating abangan. Ang lahat ng yan, alamin sa report na ito. Inanunsyo ng International Olympic Committee o IOC na magkakaroon ng pagbabago sa football tournament ng Los Angeles 2028 Olympics Games, kung saan aabot na sa 16 ang kupunan sa women's division, habang bababa naman sa 12 ang team sa men's division mula sa dating 16. Bahagi ito ng mas malawakang pagbabago sa event program ng Olympics na nagdalayong magbigay ng mas malawak na representasyon para sa mga kababaihan at magkaroon ng mas maraming mixed events sa iba't ibang sports. Ayon sa IOC, ang pagtaas ng bilang ng women's team ay bunsod ng patuloy na paglago ng popularidad ng women's team sports, lalo na sa United States na kilalang puso ng women's football sa buong mundo. Sinabi ni IOC Sports Director Kit McConnell na ang desisyon ay bunga ng konsultasyon kasama ang LA Games organizers at ang FIFA. Sa kabila ng pagbabago sa bilang ng kupunan, mananatili ang kabuang bilang ng mga player para sa men's at women's event. Samantala, sa kabuuan, magkakaroon ng 351 medal events sa LA 2028, mas marami ng 22 kumpara sa Paris 2024. Ito ay dahil may mga karagdagang mixed team events sa sports gaya ng archery, athletics, golf at gymnastics, habang mananatili sa 10,500 ang total number ng athletes. Kabilang sa 5 sports na idadagdag sa LA Games ay baseball, cricket, flag football, lacrosse at squash. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Laman ng mga balita kahapon ang pag-emergency live
landing ng isang eroplano ng Philippine Airlines sa Haneda Airport sa Japan. At isa nga sa higit 300 pasaherong sakay nito, ang film stand-up comedian na si Jokoy. Narito ang Showbiz Report. Kabilang sa mga pasaherong sakay ng nag-emergency landing na eroplano sa Tokyo, Japan ang Filipino-American stand-up comedian na si Jokoy. Biyaheng Los Angeles sa Amerika ang iturang aircraft, sakay ang higit 300 pasahero nang umusok ang isa sa 2 air conditioning units nito ayon sa pamunuan ng Philippine Airlines. Kasama ng stand-up comedian ang kanyang pamilya sa naturang flight. Sa pinakahuling update na ipinost ni Jokoy sa kanyang Instagram story, ibinahagi nitong okay na sila at pauwi ng LA. Kasabay niyan, pinuri at pinasalamatan niya ang mga tauhan ng PAL. Just want to say thank you to everybody, all your well wishes. Yes, we're fine. Hats off once again to Philippine Airlines, the pilots, the flight attendants. Thank you. It was a pretty hairy situation, I'm not gonna lie, but thank you to the crew, the staff, and everybody. You handled it well and you made us feel safe, and we landed safely in Tokyo, and now we are on our way to LA. So I love you. I can't wait to get home. Maugunita na habang nasa bansa, bumisita rin si Jokoy sa Bacolod kung saan nagpaabot ito ng tulong sa isang paaralan. Habang sa Hunyo, magpabalik Pinas ito para sa kanyang Jokoy Just Being Koy tour sa MOA Arena. Para sa MBC TV Network News, ito pang ni Showbiz Angel Angelica Cosmo ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Duel. Happy Friday! Maraming salamat, Showbiz Angel. Tuwan-tuwa si Angel. Oo Happy nga, Friday! ready sa bakasyon. Kami rin. At iyan po ang mga nakalap namin balita ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.